Ilang kataga ang mahalaga sa ating mabuting balita. Una ay ang salitang takip silim. Ito'y katumbas ng buhay natin na kung saan tayo'y nalalapit sa mga panganib tulad ng pagtawid sa dagat na kinalululanan ng bangka ng mga alagad kasama si Jesus. Kaya relate na relate tayo mga kapatid sapagkat marami tayong pinagdadaan ng mga banta, mga hamon sa buhay na maaaring maglagay sa atin sa panganib o napipintong kamatayan. Ikalawa siyempre ay ang pagpapatigil ni Jesus sa hangin at sa alon sa dagat na utusan niya ito. Hindi lamang ito physical siyempre na pagpapatigil ng takbo sa kalikasan ng hangin at ng alon sa dagat, kundi ito rin yung mga pinagdadaan nating mga mabibigat na krus sa buhay. At muli tayo ay relate na relate dito sapagkat hindi naman pwede na sa buong buhay mo ay puro na lamang sarap. Karaniwan maraming krus, maraming balakid, marami tayong kamatayang pinagdaraanan, problema araw-araw, nandyan lang siya, nag-aabang sa atin. At ano ang hamon? Ang hamon ay kanino tayo tatawag at kakapit? Natakot kasi't pinangunahan ng takot ang mga alagad sa malakas na hangin at alon at daluyong ng dagat. Kung kaya, sa kahuli-hulihan, dahil natutulog nga ang Panginoon, ginising nila ito. At sinabi na, hindi ba kayo nag-aalala? Lulubog na tayo. Masyadong marami ng tubig sa ating bangka. At nasumbatan tuloy sila ng Panginoon. Wala ba kayong pananalig? Bakit kayo natatakot? At nang pinatigil na ng Panginoon ang malakas na alon at hangin sa dagat, sila ay natulala at nagtanong ng si isa't isa, sino nga ba ito? At napapatigil niya maging ang hangin at ang alon sa dagat. Isa lamang ang ibig sabihin ng mga kapatid, na talagang kasama natin si Jesus sa araw-araw. At kahit anong ating pagdaanan, kung may sapat tayong pananalig sa Kanya, una, hindi tayo matatakot. Haharapin natin at susuungin natin maging ang pinakamalaking unos sa ating buhay. Dahil naniniwala tayo na mapapatigil ni Jesus, maa-arrest niya ang anumang bagay na humahad lang upang tayo makapagpatuloy sa pananampalataya. Nang ibig sabihin, ang pinakasandata talaga natin sa buhay upang maging matagumpay ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay ang pananampalataya natin sa Kanya na hindi nag-aalinlangan. Sapagkat sa oras na tayo mag-alinlangan at matakot, mas makikita natin ang lakas ng hangin at ng alon sa ating buhay. Parang ibabagsak at igugupo tayo ng mga hamong ito na dumaraan sa atin. Pero kung positibo tayo sa Panginoon at buong buo, kahit gaano kalaki ang nakaharap sa ating sibat o napipintong kamatayan, magtatagumpay tayo sapagkat patitigilin ni Jesus ang anumang banta sa ating buhay. Kung bagay siya ang haharap para sa atin, mahalaga lang talaga ay huwag tayong matakot at mangamba at kapitan si Jesus sa pagkakataong tayo ay parang wala nang maaasahan at masusulingan sa buhay. Ito ay palagi nating nararanasan, marami tayong pinagdadaanan, pero
Marami ring pagkakataon na pinagdududahan natin ang lakas at kapangyarihan ng Diyos at ng magagawa ng ating pananampalataya. Lalo na kung hindi tayo sanay humarap sa mga pagdurusa sa buhay dahil meron tayong nasasandalang ibang bagay, tao, bagay man, kapag meron tayong ibang seguridad sa buhay na kinakapitan, karaniwan ito'y unti-unting aalisin ng Panginoon. Yung mga securities natin, gaano man tayo ka-stable, hindi pwedeng hindi ka haharap sa krus na mabigat. Sapagkat paano ka maisasalba ng Diyos kung hindi ka namang kakapit sa Kanya at panghahawakan ng pananampalataya? Paano makikita ang Kanyang kaluwalhatian? At paano mo siya mapaparangalan at sasambahin kung wala ka namang karanasang totoo na sa buhay mo iniligtas ka minsan o ilang beses ng Diyos sa tiyak na kapahamakan? Kahapon ay kinurunahan ang mahal na Birhen ng Antipolo bilang international shrine. At sa dami ng taong naglakbay patungo galing sa iba't ibang lugar, mananalangin doon at nakatanggap naman ng daloy ng biyaya mula sa kamay ni Jesus patungo at pinadaan kay Maria. Ito ay mga konkretong karanasan ng tao. At sila ay pinagaling, pinaghilom, binuo ng Diyos sa magitan ng mahal na Birhen. Kung kaya nga ang Sabado, mga kapatid, ay palaging iniuukol natin sa karangalan at pagpupugay sa mahal na ina, sapagkat siya ang totoong unang disipulo na walang pagdududang sumampalataya kay Kristo at sumunod sa kalooban ng Diyos. At bilang mga anak niya, tayo rin ay merong inspirasyon na mula sa Kanya na huwag ding magduda, huwag matakot, at patuloy na sumampalataya sa Kanyang anak. Dahil siya ang naglalapit sa atin patungo kay Jesus.